water signs. Kamusta po kayong lahat? Sana kayong lahat ay okay and healthy. Maraming salamat po sa ating mga returning subscribers, sa mga laging sumusuporta, nakasubaybay dito sa ating YouTube channel or sa ating Facebook page. Huwag po sana kayong magsawa na sumubaybay at sumuporta rito. At kung kayo naman po ay bago dito at nagugustuhan nyo itong ating mga readings at kung gusto nyong maging updated, itap nyo lang yung notification bell icon and pakisubscribe sa ating YouTube channel. At kung gusto nyo rin naman pong maging updated sa aking FB page, mag-like and follow po kayo doon regarding personal readings. Mag-message directly po kayo sa aking Facebook page. So, i-alert ko lamang po kayo, no, just in case may mga scammers na pwedeng gumagaya or gumagamit nung ang pangalan ng ating YouTube channel or FB page. Wag po kayo magpapagoyo doon, lalong-lalo na kung itong mga nagpapanggap na ito ay ginagamit yung pangalan ko, mag-PPM sa inyo para manghingi ng kung ano-ano. Wag po kayo magbibigay ng mga ganon information kasi hindi ko po gagawin yun. So, iyon ay isang palatandaan ng mga scammers, no? Hindi po ako mag-PPM sa inyo, hindi ko po kayo i-add friend, hindi po ako manghihingi ng mga GCash details, o mga kung ano-ano mga importanteng impormasyon sa inyo. So, take note nyo po yan, okay? Para makaiwas kayo sa scammers, no? Lalo na yung mga magkiklik kayo ng mga kung ano-anong link, yan. Ingat po kayo dyan. Ako, maging ano tayo, maging wise, maingat. Huwag kayo basta-basta nagbibigay ng mga personal informations ninyo. Hindi po kasi ako nangihingi niyan. Ang mga ganyan lang kapag nag-book kayo sa FB page ko yun. Pero yung halimbawa, hindi naman kayo nagbo-book, tapos may manghihingi sa inyo ng mga ganyan. Ako, hindi ako yun. For sure. So, hindi lang sa page ko, baka mamaya pati sa iba may mga ganyan din. Maging maingat kayo, ano. Di ba, malay nyo, yung mga yun, hindi nila alam na ginagamit yung mga pangalan nila. So, mag-iingat din kayo. Para lang maligtas kayo sa mga scammers. Okay, so itong reading ninyo, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, is a timeless reading. Hindi ko lalagyan ng specific date kung kailan nyo po ito mapanood. Itong reading ninyo, ano yung mga dapat ninyong malaman ngayon? Ayan. Ito yung titignan natin. Sun card. Okay. Ang ganda naman sana ng cards mo. Although merong mice dito and birds. So, may mga kamaritesan dito. Okay. Pwede may mga chismis, paninira, intriga. Maliwanag yung energy ng paninira kasi may mais ka. Merong naninira sa'yo dito. May mga nagpaparating ng mga kung ano-anong sabi-sabi, no? May gumagawa ng mga intriga, chismis sa iyo, paninira. Mag-ingat sa mga tao na mabait pagkaharap ka, mag-ingat dun sa mga tao na pinagsasabihan mo at hindi mo alam na tinatraidor ka behind your back. Okay? So, yan ay warning sa inyo. Pero itong birds na to is also another indication ng communication. So, pwede may mga marireceive ka, emails, calls, yan. Very strong yung energy ng communication, pakikipag-usap. So, whether itong mga pakikipag-usap na to ay related sa trabaho, kung may mga business transactions ka, or may mga importanteng tao na makakausap mo about something. O baka may mga importanteng meetings, mga important matters na dapat pag-usapan. Whether kayong mag-asawa yan, sa trabaho, sa business, etc. Okay, nafe-feel ko sa sun is something na parang mabibigyan ka uli ng chance na magsimula. Dawning of the new day. Sunrise.
sabihin na natin, meron ditong mga bagay na gusto mong simulan or kakasimula mo pa lang. Okay? So, napaka-promising nung card mo because Sun card yan. This is a card of well-being and also nanoneutralize niya yung mga negative cards surrounding it. So, pwedeng may confirmation para sa iyo when it comes to the Sun card. So, kung nag-aabang ka ng confirmation, this is a yes. So, ibig sabihin, kung nag-aabang ka ng kasagutan, clarity, kaliwanagan, Sun card. Mabibigyan ka ng understanding about something. Kung naghahanap ka ng tanong, ito yung sagot sa tanong mo. Kung naguguluhan ka, yan na yung clarity na hinahanap mo. Merong mag-shed ng light dito. No? Answers. Clarity. So, when it comes to health, this is something na maganda rin kasi ang Sun is well-being. Whether health mo yung pinag-uusapan dyan or health ng mga loved ones mo or relationship, health ng trabaho mo, ibig sabihin, yung current na kalagayan, no? Ng kung ano man yung tinutukoy niyang Sun card. Happiness also, happiness and pagiging optimistic and energetic. Yan, ganda. Maganda yung Sun card mo. The Tower is a card of isolation. Pwedeng iba sa inyo dito, nadi-discriminate kayo or may umiiwas na energy. No, yung tamang gusto ninyong bumukod or lumayo, umiwas about something or some people. Yun yung nafe-feel ko. Pagiging detached, alone, na-isolate kayo dito, parang ganun eh. Parang na-discriminate kayo. Ayan. Challenging card to, by the way. Sabihin na natin pagbukod. So, kung kayo ay, mag-asawa, or ikaw, kahit single ka, parang ikaw yung aalis, or gusto mong bumukod. O, pwedeng iba dito, naka-acquire kayo ng condo. Isang mataas na building. Okay? Basta meron ditong mataas na building or condo unit. Mataas eh. Mataas na structure eh. Okay. King of Cups, you have water signs. Nakapareho mo. May Gemini energy din. Ayan, may nakadil ka. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, and another air sign. Okay, so may air signs and water signs dito. Wow, meron kang 10 of Pens. So, nakikita ko pwedeng iba nakapundar nga kayo ng bagong tirahan or kondo. Okay. So, kasi tower is also laying foundation. So, yan, pwede ba nagpapatayo pa lang kayo ng bahay or mataas na structure, bahay man yan, condo or building. Nakikita ko rin naman sa iba sa inyo dito nag-i-invest kayo ng negosyo. Pwedeng yan yung ibang, pwedeng yan yung investment ninyo, either negosyo or building or condo or bahay. No? Ang nakikita ko dito is pamana. Pwede yung iba, meron kayo ditong pamana. Nung iba naman, ang focus ninyo ay pagbibuild ng family, kasal, no? At paggawa ng mga anak. Ayan. Yung iba dito parang may energy ng divorced or byuda, ha? Yan, meron kasing Queen of Swords dito. Okay, pwedeng iba dito na nabyudo or nabyuda na, nakipag-divorce na or nakipag-anal. Okay, so nakikita ko dito pwedeng iba nakakaranas kayo ng incompatibility, no? Kasi meron ditong very emotional, tapos yung isa naman
cold, logical, and argumentative. So, ano kayo opposites. No? Pwedeng iba dito, opposites kayo ng personality nitong person mo. So, yan, pwedeng iba nagka-clash kayo or hindi kayo compatible. Kasi nga, yung isa masyadong sensitive, emotional, tas yung isa naman masyadong logical, cold, and ano ba tawag dito? Logical, cold, and detached, no? Detached siya. Hindi kasi siya emotional na person. Si Queen of Swords, yun lang yung masasabi ko. So, this could indicate making a choice or decision kung meron kang napaka-importanteng gagawing decision or binitiwang decision dito. Kasi ang card readings na to, take note, water signs, pwedeng past, present, or future energies, no? Depende kung ano yung tumutugma para sa inyo. So, dahil nakita ko yung The Lovers, pwedeng gagawa ka ng choice na napaka-importante. Pwedeng namimili ka sa dalawang bagay na mahalaga para sa iyo. Pwedeng namimili ka sa dalawang person, dalawang relationship. Basta meron kang dalawang bagay, tao man yan o hindi, na pinagpipilian. Parehong matimbang sa iyo. Kaya napakahirap nitong desisyon na gagawin mo, no? Kasi parang kailangan mong mamili no? Kaya ka matuturn dyan, mahirapan kang mamili. Okay? So, I hope nagustuhan mo to water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito yung reading mo kung ano yung mga dapat mong malaman ngayon. Don't forget to like, share, subscribe. Take care and God bless sa inyo.